Sa mga maingay na pasilyo ng Gwangju University, kung saan ang mga pangarap at ambisyon ay naglalaro sa isipan ng mga mag-aaral. Isang bagong kabanata ang unti-unting nagbubukas. Sa gitna ng paglalakbay tungo sa karunungan at pagkamit ng tagumpay, magtatagpo ang tadhana ng iba't ibang mga individual. Kasama sa kanila si Celine, isang batang artistang gumuguhit ng webtoon na may hilig sa paglikha ng mga mundong higit pa sa karaniwan. Hindi niya inaasahan na sa pagpasok sa prestihiyosong paaralang ito, hindi lamang ang kanyang talino ang susubukin, kundi pati na rin ang kanyang pag-unawa sa pagkakaibigan, pag-ibig, at matinding kababalaghan ang iikot ngayon sa videong ito. Gwangju University ay isang sikat at malaking unibersidad sa Korea. Kilala ito dahil sa mga natanggap na parangal at mga kampeonato at punong-puno ng mga matatalino at kakaibang estudyante. Dahil dito, maraming gustong makapag-aral sa universidad na ito, kabilang na si Celine. Si Celine ay isang batang webtooner. Mayroon siyang brown bangs at hindi masyadong itim na salamin na bumabagay sa kanya. Ang mga magulang niya ay may tindahan ng fried spicy chicken at nagde-deliver rin, kasama ang pagbibigay ng free coupon. Simpleng babae lang si Celine. Laging iniisip ang kanyang kinabukasan at ang kanyang pamilya. Isang napakabait na tao. "Okay class, may transferi tayo ngayon," sabi ng guro, habang nakatingin si Celine sa babaeng nakasuot ng uniforme ng mga profesor na nakatayo sa labas ng pintuan. Mabilis ang tibok ng puso niya na parang gustong tumalon mula sa kanyang dibdib. "Halika, pasok ka na," dagdag pa ng guro at tiningnan siya. Dahan-dahan siyang naglakad, nanginginig at random na mga kaisipan ang sumasagi sa kanyang isip. Huminto siya sa gitna at sinubukang pakalmahin ang sarili habang nakaharap sa kanyang mga magiging kaklase. Ang ilan sa kanila ay nakakatakot, ang iba naman ay nakatitig sa kanya. Inaabangan ang kanyang susunod na gagawin. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan. "I'm Celine. I'm your new classmate. Sana makasundo ko kayo," sabi niya at yumuko. Ang mga labi niya ay dahan-dahang lumilikha ng isang maliwanag na ngiti. Sa likod ng klase ay nakaupo si Israel, isang sikat ngunit tahimik na lalaki. Maputlang balat, pulang labi at malamig na puso. Ito ang mga katangian ng ilang fictional character. Pero sa Gwangju University, may isang lalaki na may ganitong personalidad at si Israel iyon. Anak siya ng direktor ng Gwangju University. At ang kanyang ama ang nagpalaki sa kanya bilang isang malamig na tao. Kontrolado siya ng kanyang ama sa maraming paraan, binibigyan ng maraming pagsubok at hindi niya kayang magdesisyon para sa sarili dahil sa kanyang ama. Kilala si Israel bilang nakakatakot dahil sa kanyang malamig na pagsasalita at laging nag-iisa. Minsan, nakikita siyang natutulog sa park ng unibersidad at hindi pumapasok sa klase. Dahan-dahang humakbang si Celine papunta sa bakanting upuan na nakita niya. Kitang-kita niya ang mga nakangiting estudyante habang tinitingnan siya. "By the way class, magkakaroon kayo ng group research at simulan niyo na ngayong araw," sabi ng kanilang guro, at nagsimulang magreklamo at magbulong-bulungan ang mga estudyante. "Good luck class, iiwan ko muna kayo. May meeting pa kami," dagdag ng guro at lumabas na ng silid. Pagkalipas ng ilang segundo, muling nag-ingay ang mga estudyante, bawat isa sa kanilang circle of friends at topic ng kwento. Nakatulala lang si Israel na nakamasid sa labas habang sinasandal ang ulo sa salamin ng bintana. "Hi Celine!" sabi ng isang babae na may kulot na buhok at may hawak na pulang ballpen habang papalapit kay Celine. Siya si Yesha, ang babaeng mahilig makipagdaldalan sa mga kaibigan niya, pero kahit ganon, nakikinig naman siya ng maayos sa klase at pasok pa sa top 10 ng kanilang klase. "Hi Den," sagot ni Celine. "Tutal wala ka pang kagrupo, sa amin ka na lang. Doon tayo sa bahay nila Zrail," sabi ni Carla habang ngumingiti sa kanilang bagong kaklase. "Sinong Zrail?" tanong ni Celine at agad namang nagtaasan ang mga kilay ng dalawang dalaga na nakatayo sa harap niya. "Hindi mo kilala si Zrail?" tanong ni Carla. "Oo," sagot ni Celine. "Ayun siya oh," sabi ni Yesha. At sabay-sabay naman silang lumingon sa binatang tahimik na nagmamasid sa labas at ngayon ay naka-earphone na.
Si Zrael yung anak ng school director natin. Bukod sa mayaman siya, napakagwapo din niya. OMG, sabi ni Yesha, at namumula ang kanyang mga pisngi habang nakatitig kay Zrael. Oo, at napakalamig din niya kausap, tsaka hindi pa namin nakikitang ngumiti yan, dagdag ni Carla. Seryosong nakatitig lang si Celine kay Zrael at tumangu-tango na lang sa mga sinasabi ng dalawang dalaga sa tabi niya. Wala siyang alam kung ano ang meron sa eskwelahan na nilipatan niya. Ang alam lang niya ay kilala ito dahil sa mga achievements na nakuha nito. Zrael! Napalingon ang tatlong dalaga sa likuran nila at nakita ang mabilis na naglalakad na kaklase nila. Siya si Vince. Tinatawag siyang puppet ni Zrael dahil lagi lang itong sunod-sunuran sa kanya. Teka lang, Vince! Napalingon ang tatlong dalaga sa isa pa nilang kaklase na lalaki na hinahabol si Vince. Siya si Andrew, isang nerd na lalaki na may suot na itim na salamin at may itim na hikaw. Sila yung mga kaibigan ni Zrael, bulong niya siya habang tinitingnan sina Andrew at Vince na papalapit kay Zrael. Zrael, muling sabi ni Vince at tinanggal ang earphone ni Zrael at agad namang napatingin sa kanya si Zrael. Walang emosyon ang mukha niya, nakatingin sa mukha ni Vince na nakatayo sa harap niya. Bakit? Anong meron? Tanong ni Zrael at agad namang ngumiti si Vince. Nabili ko yung CD ni Carlos Worm ngayon. Sabay-sabay na nagulat ang tatlong dalaga kasama na si Zrael sa narinig nilang sinabi ni Vince. Si Carlos Worm ay isang sikat na aktor sa isang tanyag na pelikula na pinamagatang I Will Ruin Your Day. Sikat na sikat ang palabas na iyon at maraming mga tao ang gustong mapanood ito dahil sa mataas na ratings nito sa kanilang bansa. Okay, mabilis na nagbago ang reaksyon ni Zrael at muling isinalpak ang earphone sa tenga niya. Tara, panoorin natin sa inyo, aya ni Vince at muling tinanggal ang earphone ni Zrael. Pumayag ka na, Zrael. Wala naman papa mo eh, dagdag ni Andrew. Napakasobrang busy ng papa ni Zrael at halos araw-araw ay palipat-lipat ito ng hotel at bawat linggo ay pumupunta sa iba't ibang bansa. Naiiwan lang si Zrael sa bahay nila at wala pa siyang kasambahay, pero iyon ang gusto niya dahil gusto niya ng tahimik na lugar at hindi magulo. Hoy Andrew, unahin niyo pa ba yung palabas na yan kesa sa research natin? Sigaw ni Carla at sabay-sabay naman na napatingin sa kanila ang tatlong binata. E di manood muna tayo bago gumawa, sagot naman ni Andrew at kumindat pa ito. Pumayag ka na kasi, Zrael, pagpupumilit ni Vince at inalog pa nito ang balikat ni Zrael. Okay, fine, sagot ni Zrael at napabuntong hininga. Ang laki pala talaga ng bahay niyo, Zrael, no? Sabi ni Yesha habang nakatayo sila ngayon sa gate ng bahay nila Zrael. 8:00 na ng gabi pero parang 12:00 na dahil sa sobrang dilim ng mga kalye, walang tao at parang isang ghost town. Sabay-sabay na pumasok ang 6 sa bahay at kanya-kanyang tiningnan ng loob. Isang malaking chandelier ang nakasabit sa gitna ng sala, isang malaking sofa at couch sa gitna ng living room at ang amoy ng sakura na kumakalat sa lahat ng sulok ng bahay. Agad na umakyat ang 6 sa guest room at doon inilapag ang lahat ng gamit na dala nila. Bumaba naman si Zrael kasama si Andrew para kumuha ng makakain nila. Si Carla naman ay seryosong nakaupo sa isang couch sa loob ng kwarto at biglang naisip ang kanyang nakaraan, isang napakahilakbot na karanasan. Siya ay isang survivor mula sa isang massacre, 6 na taon na ang nakalipas. Sobrang laking trauma ang naidulot noon sa kanya na kapag nasa isang kwarto siyang kulob at walang bintana, naaalala niya ang kanyang nakaraan. Muntik na siyang mapatay ng isang killer noon at ang mga kaibigan niya ay napatay din. Kahit na napatay na ang killer, takot na takot pa rin siya. Sa kama naman, nakahiga si Celine at kinuha ang isang panyo mula sa kanyang bulsa. Ang panyo na iyon ay ibinigay ng kanyang ama bago siya umalis ng bahay. Anak, ingatan mo ito, sabi ng kanyang ama. At ngayon ay masaya niyang iniipit ito sa kanyang mukha. Ba't naman ganyan ka? Tanong ni Yesha habang nakatingin sa kanya. Wala lang. Favorite ko lang ito, sagot ni Celine habang nakangiti. Dumating sina Zrael at Andrew bit-bit ang 2 plato ng fried chicken at isang malaking bote ng Coke. Wow! Paborito ko yan! Sigaw ni Yesha habang mabilis na lumapit kay Zrael at kinuha ang isang plato. Mag-movie marathon tayo, sabi ni Andrew
At tumayo na rin si Vince para magsalpak ng CD sa DVD player. Nagsimula na ang movie marathon ng 6 at kasabay noon ay ginawa na rin nila ang kanilang research. Sa kalagitnaan ng gabi, nag-ring ang cellphone ni Israel. Pagtingin niya, ang ama niya ang tumatawag. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano na naman ang sasabihin niya? Tanong ni Israel sa sarili at kinuha ang cellphone. Israel, sabi ng kanyang ama sa kabilang linya. Yes, Dad? Sagot ni Israel habang naglalakad palabas ng guest room. Nasaan ka? Tanong ng kanyang ama. Nasa bahay po. Kasama ko ang mga classmates ko. Gumagawa ng project, sagot ni Israel at parang nakaramdam siya ng kaba dahil sa tono ng boses ng kanyang ama. Good. Ayokong may makialam sa bahay natin, Israel. Tandaan mo yan, paalala ng kanyang ama bago ibinaba ang telepono. Mabilis na bumalik si Israel sa guest room at tahimik na umupo sa isang couch. Napansin ni Celine ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Israel at agad siyang lumapit. Okay ka lang? Tanong ni Celine. Oo, okay lang ako, sagot ni Israel at tiningnan ang mga kaklase. Patuloy lang silang nanood ng pelikula at ginawa ang kanilang research. Sa mga oras na yon, naramdaman ni Celine na may kakaiba sa kanyang bagong eskwelahan at sa kanyang mga bagong kaklase. Pero sa kabila ng lahat, gusto niyang makilala ang mga ito at maging kaibigan. Sa gitna ng gabi, natapos na nila ang kanilang research at isa-isa nang nagsipag-uwian ang mga kaklase ni Israel. Si Celine na lang ang natira at napansin ni Israel na tila may problema si Celine. Bakit hindi ka pa umuuwi? Tanong ni Israel. Wala kasi akong pamasahe pa uwi, sagot ni Celine habang nakayuko. Tara, ihahatid na kita, sabi ni Israel at tumayo na si Celine. Sobrang iksi ng panahon para makilala nila ang isa't isa, pero sa gabing iyon, nagsimula na ang isang bagong yugto sa kanilang buhay. Sa isang madilim na bahagi ng lungsod, isang lalaki ang naglalakad na may suot na hoodie. Ang mukha niya ay natatakpan ng anino at wala ni isa mang tao ang nakakaalam kung sino siya. Siya ang may dala ng lihim na magpapabago sa buhay ng bawat isa sa kanila. Ang lahat ng kanilang karanasan at mga pagsubok ay magiging bahagi ng isang masalimuot na kwento ng pagkakaibigan, pag-ibig at pakikibaka para sa hustisya at katotohanan. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Celine na lagi niyang naiisip si Israel. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero tuwing naaalala niya ito, parang may kakaibang saya siyang nararamdaman. Sa kabilang banda, si Israel naman ay tahimik lang at laging nakikiramdam sa paligid. Palagi siyang nag-iisip ng paraan kung paano niya maipagtatanggol ang kanyang mga kaibigan laban sa anumang panganib na maaaring dumating. Ang kanilang buhay sa Gwangju University ay puno ng iba't ibang pagsubok at kasiyahan. Isang hindi inaasahang twist ng kapalaran ang magbubukas ng kanilang mga mata sa katotohanan at magpapalalim sa kanilang pagkakaibigan. Sa bawat hakbang nila sa universidad, isang bagong pagsubok at tagumpay ang kanilang haharapin, kasama ang mga taong hindi nila inaasahang magiging bahagi ng kanilang buhay. Sa mga darating na araw, ang kanilang mga karanasan ay magiging bahagi ng isang mas malalim na kwento ng buhay, pag-ibig at pagkakaibigan. Ang lahat ng ito ay magbibigay daan sa kanila para mas makilala ang kanilang mga sarili at ang tunay na kahulugan ng pagiging magkaibigan at pamilya. Sa Gwangju University, ang kanilang kwento ay magsisimula at magpapatuloy, isang kwento ng pag-asa, pangarap at pakikibaka para sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Makalipas ang ilang linggo, naging malapit na si Celine kina Yesha, Carla, Vince at Andrew. Palaging magkasama sila sa pag-aaral, pagre-relax at kahit sa mga simpleng gawain sa araw-araw. Ngunit sa kabila ng kanilang masayang samahan, nararamdaman pa rin ni Celine ang malamig na distansya ni Israel. Isang araw, habang pauwi na si Celine mula sa klase, isang kakaibang pamilyar na tunog ang kanyang narinig. Tunog ng mga gulong ng kotse na mabilis na papalapit. Agad niyang iniwas ang kanyang sarili, ngunit naramdaman niya ang malakas na pagbigla ng hangin sa kanyang gilid at narinig ang malakas na pagpreno. Isang itim na kotse ang huminto sa tabi niya.
at bumukas ang bintana. "Sumakay ka, Celine," sabi ng isang pamilyar na boses. Si Israel iyon. Nag-aalangan man, sumakay si Celine sa kotse. Tahimik lang silang dalawa habang nagmamaneho si Israel papalayo. "Bakit mo ako sinakay?" tanong ni Celine sa wakas. Sinisikap na sirain ang tensyon sa loob ng kotse. "May kailangan kang malaman," sabi ni Israel. "May paparating na panganib at ikaw ang target." Nagulat si Celine sa sinabi ni Israel. "Ano? Bakit ako?" "Hindi ko pa alam ang lahat ng detalye, pero ang alam ko, kailangan nating mag-ingat," sagot ni Israel. "Kailangan mong manatiling malapit sa akin at sa grupo. Huwag kang aalis mag-isa." Dahil sa babala ni Israel, mas naging maingat si Celine. Hindi siya umalis ng walang kasama at laging alerto sa paligid. Kasabay nito, nagpatuloy pa rin ang kanilang buhay estudyante, mga pagsusulit, projects at bonding moments sa grupo. Isang gabi, habang nag-aaral sila para sa kanilang finals sa bahay ni Israel, biglang nag-brownout. Nawala ang ilaw at naging tahimik ang buong lugar. Narinig nila ang mga yabag sa labas ng bahay. Kinabahan silang lahat. "Bakit walang ilaw?" tanong ni Vince, nag-aalala. "Tahimik lang kayo," sabi ni Israel habang kinuha ang flashlight mula sa kanyang bulsa. "Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari." Naglakad sila pababa, sinusundan ng liwanag mula sa flashlight ni Israel. Nang makarating sila sa sala, biglang bumukas ang pinto. Isang lalaki na may suot na hoodie ang pumasok. Hawak niya ang isang baril. "Huwag kayong gagalaw!" sigaw ng lalaki. "Hinahanap ko si Celine!" Nagulat ang lahat. Si Celine, na nasa likod ni Israel, ay napatakip ng bibig sa sobrang takot. Si Israel naman ay tumayo sa harapan niya. Protektado ang kanyang mga kaibigan. "Anong kailangan mo kay Celine?" tanong ni Israel, matapang na nakatingin sa lalaki. "Wala kayong pakialam," sagot ng lalaki. "Ibibigay niyo siya sa akin o magdudusa kayong lahat." Biglang kumilos si Israel, mabilis na sinunggaban ng baril ng lalaki. Nagpambuno sila habang sina Vince, Andrew, Yesha at Carla ay sumigaw sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, nakuha ni Israel ang baril at itinulak ang lalaki papalabas ng pinto. "Umalis kayo dito! Tumawag kayo ng pulis!" sigaw ni Israel sa kanyang mga kaibigan. Tumakbo sina Yesha at Andrew palabas para humingi ng tulong, habang sina Vince at Carla ay tinulungan si Israel na labanan ang lalaki. Sa wakas, dumating ang mga pulis at inaresto ang lalaki. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Sa police station, nalaman nila na ang lalaki ay isang hired gunman, inutusan ng isang tao na hindi pa nila alam. Ang pagkakakilanlan ng kanilang kaaway ay nanatiling misteryo. Ngunit alam nila na hindi pa tapos ang lahat. "Nasa panganib pa rin tayo," sabi ni Israel, habang kausap sina Celine at ang iba pang kaibigan. "Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod nito at bakit nila tayo tina-target." Sa mga susunod na araw, mas naging malapit ang grupo kay Israel. Sama-sama silang naghanap ng mga sagot, tinutuklas ang mga lihim ng kanilang mga pamilya at hinaharap ang bawat pagsubok na dumarating. Habang patuloy silang nag-iimbestiga, natuklasan nila na ang nakaraan ni Carla ay may kinalaman sa lahat ng ito. Ang massacre na kanyang naranasan, 6 na taon na ang nakalipas, ay may koneksyon sa misteryosong tao na nasa likod ng mga pangyayari ngayon. "May natuklasan akong impormasyon," sabi ni Carla, habang ipinapakita ang isang lumang dokumento sa kanilang lahat. Ang pamilya ng mga killer na iyon ay may koneksyon sa isang malaking sindikato. At ang sindikatong iyon ang gustong makuha si Celine dahil may hawak siyang isang mahalagang impormasyon na hindi niya alam. Sa huli, natuklasan nila na ang ama ni Israel ay may kinalaman sa sindikato. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit ngayon, kailangan ni Israel na harapin ang kanyang ama at ilantad ang katotohanan. "Israel, kailangan mong gawin ito," sabi ni Celine habang hinahawakan ang kamay ni Israel. "Kailangan nating tapusin ito." Nagkaroon ng matinding komprontasyon sa pagitan ni Israel at ng kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng paghihirap at sakit, nanatili silang matatag. Sa tulong ng kanilang mga kaibigan at ng pulisya, nagtagumpay sila. Matapos ang lahat ng nangyari, unti-unting bumalik sa normal ang kanilang buhay.
Naging mas malalim ang pagkakaibigan nila at mas lumakas ang kanilang loob. Si Celine ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral at pagwe-webtoon, habang si Israel naman ay nagsimula ng bagong buhay na malaya mula sa kontrol ng kanyang ama. Naging inspirasyon sila sa isa't isa at sa kanilang mga kaibigan. Sa Gwangju University, natutunan nilang harapin ang anumang pagsubok ng may tapang, pag-ibig at pagkakaibigan. Ang kanilang kwento ay nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa maraming tao. At sa bawat araw na lumilipas, patuloy silang lumalaban at nagsusumikap para sa kanilang mga pangarap. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Scare Tales para sa higit pang nakakakilabot na kwento. Matamis na panaginip kung makakatulog ka pa